Pasadahan na po natin ang mga maaksyong balita sa mga ganito. Narito na ang Ronda Report. Dalawang lalaking sakay na isang motorsiklo patay sa isang aksidente sa Barangay Batasan Hills, Quezon City kanina madaling araw. Yan ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar? Sigan, may 50 metro ang layo ng biktimang kinilala sa pangalang Junel Bukia sa kanyang sumemplang na motorsiklo na makita siyang wala ng buhay sa bahagi ng Constitutional Road sa may Barangay Batasan Hills, Quezon City pasado alauna ng madaling araw. Sa pagkakaposisyon ng biktima, hindi may pagkakailang napuruhan ito ng gusto sa ulo dahilan para agad siyang bawian ng buhay. Ang kasamahan niyang si Ryan Centeno, 23 anyos, na isugod pa ng ospital pero kalaunay nalagutan rin ng hininga. Ayon sa ilang mga saksi, bago malaksidente, nakita raw nila kung paano humarurot ang mga biktima. Suspenso ng otoridad, posibleng nakagip raw ang mga biktima ng iba pang sakyan. Medyo may kaduliman sa lugar dahil walang ilaw sa bahagi ng pinangyarihan aksidente. Ang pangamba ng mga BSPO sa lugar, Igan, kung hindi may babalik ang ilaw sa kanilang lugar, baka maulit pa ang mga parehang aksidente. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Arestado ang isang lalaki matapos umano niyang manaksak gamit ang isang bolo sa Camarin, Caloocan City kagabi. Yan naman ang Ronda Report ni Tricia Zafra. Tricia? Igan, sugatan ng isang lalaki matapos saksakin sa Barangay 178 Camarin, Caloocan pasado alas 10 kagabi. Nagtamo ng sugat sa kanyang kaliwang bahagi ng tiyan ang biktimang si Jimmy Embalsado. Kwento niya, nagbumotor siya sa may Ripar Subdivision nang salubungin ng suspect at bigla na lang daw undayan ng saksak gamit ang isang bolo sa di malamang dahilan. Mabuti na lang daw at may mga tanod noon na rumoronda sa lugar kaya agad nahuli ang suspect pero bago siya mahuli at madala sa istasyon ng pulis, nanlaban pa raw ito kaya nasugatan pa yung isang tanod sa kanyang braso. Nabawi suspect ang ginamit umanong bolo pero tanggi siya sa mga paratang sa kanya. Naharap siya Igan sa reklamong physical injuries. At yan ang aking Ronda Report mula sa Caloocan. Balik sa iyo. Maraming salamat, Tricia Zafra. Para sa mga suki dyan ng MRT at LRT, muling bubuksan ngayong araw ang Roosevelt at Balintawak stations ng LRT. Ito po ang nagkokonekta sa LRT Line 1 at MRT para tuloy-tuloy ang biyahe ng mga commuter dyan po sa dalawang linya. Sinarap ang istasyon matapos magmanggaan nga dalawang tren doon, katetext yung isa. Kaya narito makibalita tayo sa muling pagbubukas ng LRT Roosevelt at Balintawak station mula kay Lala Roque. Good morning, Igan. Magandang umaga ng ating mga kapuso ngayon kasi bukas na itong Balintawak at Roosevelt Station. Narito tayo ngayon sa Balintawak Station sa LRT matapos nga itong masara dahil sa banggaan ng dalawang tren noong February 18. Nakausap natin si Mr. Pedroso dito sa LRT ng ticketing station. At alas 5 ng umaga ay nagsimula na nga sila nga tumanggap ng mga pasahero pero sa inyong nakikita, wala pa masyadong tao. Ito daw ang kanilang inasahan at mukhang hindi pa nga alam ng ating mga kababayan na bukas na ngayong araw itong Balintawak at Roosevelt Station. Wala daw silang masyadong mga customer ngayon. At ito naman daw dahil nga sa first day daw nila at sana daw maya-maya marami na nga dumating na mga commuter at dahil nga good news, simula na po uli ang normal na biyahe dito sa Balintawak at Roosevelt Station. Yan muna ang latest mula dito sa Balintawak Station. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Lala Roque. At balita naman mula sa Ilocos Norte, tumagas ang langis mula sa isang barkong mahigit isang taon nang nakasadsad sa baybayin ng Pagudpud, Ilocos Norte. Aksidente raw kasing nabutas ng mga trabahador ang tubo ng langis habang nagsasagawa ng pagbabaklas sa barko. Aabot sa 100 metro ang naging lawak ng oil spill. Naglagay na ng spill boom ang Coast Guard upang maiwasang kumalat palalo ang langis. Sa pagkataya nila, aabuti na 1 buwan bago tuluyang maalis sa dagat ang sumadsad na barko. Apektado na ang kabuhayan ng mga mangingisda sa lugar dahil sa oil spill. At balita naman mula sa The Netherlands, 7 ang patay matapos mamaril ang isang lalaki sa isang shopping mall doon. Ayon sa isang saksi, walang habas na nagpaputok ang lalaking pinatayang 25 taong gulang. At matapos ang insidente, agad ding nagbaril sa ulo ang lalaki. Nagpahayag na napairamay ang Prime Minister ng The Netherlands at sinabing isang kahindik-hindik na pangyayari ang insidente.
Samantala, amazing balita naman mula sa Sao Paulo, Brazil, kung saan isang higanteng tore ang matatagpuan. Pero hindi po ito yari sa bakal at semento, kundi sa malaro ang building blocks o mas kilala rin sa Lego. Halos 6,000 katao ang bumuo sa tower na yan na may taas na 102 talampakan. At dahil sa, para siyang tunay na building. Dahil sa tayag ng Lego Tower, nalagpasan ito ang dating may hawak ng world record mula sa bansang Chile at kalahating milyong piraso ng Lego ang ginamit para mabuo ang tore sa Brazil. At syempre may flag ng Brazil. Hindi naman flag labor, no? Nag-enjoy na nag-enjoy sila. Tulong sila. Nabalo sila nung nasa tuktok na. Baka pagabit nung nag-iisang Lego, bumagsak na. Galing. Samantala, may royal wedding update naman po tayo. Halos sa 2 linggo na lang bago ang pinakaabangang wedding of the year. Ang pag-iisang dibdib ni Prince William at Kate Middleton. Pero ngayon pa lang, inilabas na po ng isang kumpanya sa Amerika ang isang photobook na naglalaman ng storya ng pag-iibigan ng royal couple. May titulong The Royal Wedding of Prince William and Kate Middleton. Naglalaman ito ng mga litrato ng magkasintahan mula sa kanilang pagkabata hanggang sa sila'y maging magkaibigan. Magkaibigan. Hambok din sa libro ang batang Prince William kasama ang kapatid na si Prince Harry at kanilang yumaong ina na si Princess Diana. Pagkatapos ng royal wedding sa April 29, posibleng magkaroon ng updated version ng photobook na ito para maisama na ang pictures ng kasal. Yung mga picture ng karelasyon nila dati, wala. Wala. Pero 10 years sila together, na-edit out na yun. Kaya yung mga tatay yun, yung mga escort sa tibo ng anak nyo, pag-isipan nyo, kasi malalagay yun eh. Album nga, no? Dapat walang kuha. Kaya huwag yung kunin yung boyfriend bilang escort. Dapat kaya. Tama. Kasi malalagay sa picture niya habang buhay nang nandun yun. Paano ko sila magkatuluyan? Ilabas lang kapag medyo may chance. Why not? Samantala, isang aso naman ang patok na patok ngayon sa internet dahil kaya raw itong kaya raw nito. Dahil kaya raw nito makapagsalita. Chinese pa. Chinese yun, ha? Ni Hao Ma. I love you too! Ang patok na video na ito ng Siberian Husky na si Mishka, meron lang 17 million hits sa YouTube. Sa kwento ng amo ni Mishka sa peoplepets.com, kinakausap daw niya ang alaga tuwing nasa mood ito. Ayon sa isang dog trainer, matinding pasensya raw ang kailangan para maturuan ng tricks o iba pang kakayahan ang mga alagang hayop. I love you! I love you. Gising na, late ka na. I love you! Si Ate Cors pala. I love you. I love you. Ano yun? Ano yun? Dahil yung aso. Oo, galing, no? I love you! Gulat, no? I love you. I love you! Kabahan Mas malinaw pa yun kaysa kay Arn. Malaki ko yung dagdag. Ay, magulat ka pag sinabi niya yan, kumain ka na. Gising na! Cute. Ano ba ibang words na sinasabi niya? 12 words na 12 words? Awu daw yung isa. Nakalagay dito, are you pretty girl? Awu! Do you love me? Awu! Siya talaga. So yun yung mga ibang words niya. Are you pretty girl? Awu! Siya pala yung nagtatanong. Mama, Papa. Dede, Yaya, Mishka, I love you. Okay. Narito na ang hirit panahon ni Lala Roque. I love you. Good morning sa inyo dyan. Ito muna tayo sa hirit panahon natin. Wala hong bagyo pero ang Visayas meron nakaka-apektong easterly wave. Yan po yung hangin na mula sa silangan na may dalang ulap at ulan. Kaya asahan nyo na po ang konting pag-ulan dyan. Maapektuhan din yung Southern Mindanao. Lalo na itong Southern Mindanao ay meron ding Intertropical Convergence Zone o ITZZ na nakaka-apekto. Alam naman natin ang ITZZ, yan yung hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere na nagsasalubong. Kaya nagdudulot ng pangungulap at pag-ulan. Pero dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay wala akong problema. Bagaman pwede daw asahan ng konting pag-ulan pero kung sakali man, ambon lang at mahina lamang ito. Malapit na pong sumikat ang haring
araw 5:45 ng umaga, gising-gising na. At mamaya lulubog yan ng 6:09 ng gabi. Samantala, silipin natin ang iba pang temperature and weather conditions sa ibang bahagi ng bansa.